Kayo ay nakikinig sa masaganang Koko Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagnyunyugan, School on the Air on Coconut Production for Maguindanao del Sur Province. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng niyog sa probinsya ng Maguindanao del Sur, School on the Air on Coconut Production, mga serya ng mga teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa masaganang Koko Buhayan. Sa kaginhawaan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mapya malulam at magandang hapon mga kaagri-eskwela at mga bayaning magsasaka ng Maguindanao del Sur Province. Sa isang masaganang pagbati po ang inahatid namin sa inyo, ako po si Hasna Musa ng PCA Region 14 BARM. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 sa pamumuno ni OIC Center Director Dr. Jessie V. Beldia. Katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 14, PCA Maguindanao del Sur Province, Provincial Government ng Maguindanao del Sur at mga piling lokal na pamahalaan, kaya inahanyayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating agri-eskwela. Mapakikinggan tuwing Lunes at Miyerkules 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa impilan ng DXYH 95.1 Bangsamoro, Radyo Mindanao na matatagpuan sa BARM Compound, Cotabato City. Para sa official text line for greetings and queries, i-text lamang sa numerong 0969-553-5425, muli 0969-553-5425, o maaaring i-comment po dito sa ating Facebook Live. Paalala po sa ating mga enrollees na mayroong tayong official Facebook group para po sa mga updates at anunsyo. I-search lamang ang School on the Air on Coconut Production. Bago po tayo opisyal na magsimula, batiin muna natin ang ating mga kaniyog na nakikinig ngayon. Matatalo, ito ang sigurado, ang puno ng buhay, ang ating pag-asa. Halika na, magkalibang simula. Niyugan tayo para sa kinabukasan. Alam kong excited na po ang ating mga kaniyog mula sa iba't ibang bayan ng Maguindanao del Sur. Noong episode 3 nga po ay napag-usapan natin ang overview of CFIDP and NCFRS registration kasama po ng PCA programs and projects. At nakasama po natin ang ating PDO, acting PDO 4 na si Sir Lester Chakesy de la Cerne. Ngayong araw naman po ay sisimulan na natin ang ating pag-aaral kasama si Sir Sandaton Z. Siang, Agriculturist 2 ng PCA Maguindanao. Makakasama natin siya upang talakay ng mga PCA recommended coconut varieties o ang mga coconut varieties po. Pero bago tayo magsimula sa ating talakayan, Sir Siang, maaari po ba ninyong batiin ang ating mga tagapakinig at tagapanood? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magandang hapon po sa ating lahat, mga ka-farmers. Ako po si Sandaton Jessie Siang, Agriculturist ng Philippine Coconut Authority, Maguindanao. Kasama ninyo ako ngayon hapon sa loob ng 1 oras para sa ating talakayan. Ito po ang ika-4 na episode ng ating School on the Air. Mga ka-farmers, alam ko po na madalas hindi natin napag-usapan kung ano ang uri ng niyog at nasa taniman natin, at totoo rin na marami sa atin ang hindi alam kung anong klaseng niyog meron tayo. Kaya ngayon hapon pag-usapan natin bakit mahalaga na alamin natin ang variety ng niyog. Kasi po iba-iba ang katangian nila, iba kung kailan mamumunga, iba kung para saan magandang gamitin, at iba rin kung gaano katibay sa bagyo o sa mga sakit. Ayan po, Sir. Maraming salamat po, Sir Siang. Welcome po muli dito sa ating programa. At sa ating pagbabalik, sisimulan na po natin ang mas malalim na pagtalakay patungkol po sa PCA recommended coconut varieties. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Halika na, nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Wag mag
tayo po ay nagbabalik sa ating masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagnyunyugan, School on the Air on Coconut Production for Maguindanao del Sur Province. Mga kaagri, huwag na po nating patagalin pa. Simulan na natin ang ating talakayan ngayong hapon po. Ang ibig sabihin ng coconut variety o uri ng niyog ay isang pangkat ng niyog na magkakapareho ang itsura at ugali. Halimbawa, pag sinabi natin Laguna Tol, ibig sabihin lahat ng niyog na Laguna Tol ay magkakapareho. Pareho sila ng taas ng puno, pareho ng laki ng bunga, pareho kung kailan mamumunga. Bakit importante ito? Kasi pag nagtanim ka ng isang variety, sigurado ka kung ano ang kalalabasan. Kung Laguna Tol ang tinanim mo, Laguna Tol din ang aanihin at mga anak mo. Hindi magbabago yan. Ang ibig sabihin, reproduce itself through type. Sa madaling salita, ang variety ay parang lahi o pamilya ng niyog. Kung ang tatay at nanay ay Laguna Tol, siguradong Laguna Tol din ang mga anak. Kaya mga ka-farmers, bago kayo bumili ng bilhi, alamin mo na kung anong variety para alam ninyo kung para saan siya at gaano katagal bago kayo kumita. Dito na tayo sa dalawang uri ng niyog. Mga ka-farmers, ang niyog ay nahati lang sa dalawang pangunahing uri. Una, ang tol o matangkad na niyog. Ito yung mga matatangkad na niyog na nakikita natin sa mga niyugan. Ang tawag dito ng mga eksperto, Alugamos. Ang ibig sabihin yan, nagpapakross sila sa ibig sabihin, kailangan ng bulaklak ng ibang puno, yung pollen galing sa ibang puno para makabuo ng bunga. Ang pangalawa ay dwarf o pandak na niyog. Ito yung mga mababa at madaling anihin. Ang tawag dito ay autogamos. Next one is Ang ibig sabihin yan, sariling asawa kaya niyang mabubunga kahit sila lang. Hindi na kailangan ng pollen galing sa ibang puno. Ano ang tall variety? Ang mga tall o matatangkad na niyog ay tinatawag din large coconut palm o typica. Ito yung mga matatangkad, matitibay at pangmatagalan. 5 hanggang 7 taon bago mamunga, pero aabot ng 50 hanggang 60 years ang buhay. Karaniwang ito ay ginagamit sa kopra kasi marami at mabigat ang bunga. Halimbawa nito ay Laguna Tol at Baybay Tol. Ano naman si dwarf? Ang mga dwarf at pandak na niyog naman ay mas mababa at maliit ang puno. Kinikilala sila base sa kulay ng bunga at ng bulaklak. Kaya may green dwarf, yellow dwarf at red dwarf. Ang maganda sa dwarf ay mabilis mamunga, 3 hanggang 4 na taon lang may bunga na. Kaya ito ang magandang itanim kung ang habol natin sa buko o mabilis natin kita. Halimbawa nito ay katigan at takunan at tibaka. O dito na tayo sa dust principle. Sa dust principle, paano kinikilala ang isang variety? Para masabing tunay na variety ang isang niyog, dapat pumasa ito sa tinatawag na dust principle. Ano yung dust? Yung letter D, distinct o kakaiba. Ibig sabihin, iba ang itsura niya, ibang variety. Iba ang laki ng bunga, iba ang kulay, iba ang hugis ng puno. Yung letter U, uniform o pare-pareho. Ibig sabihin, pag itinanim mo ang isang variety, pare-pareho ang tubo nila, hindi yung ibang matangkad, yung iba pandak, dapat pare-pareho. Yung letter S, stable o hindi nagbabago. Ibig sabihin kung ano ang tinanim mo ngayon, yun din ang anihin mo sa susunod na taon at sa mga anak nito.
Hindi nagbabago ang katangian. Sa madaling salita, para masabing magandang binhi, dapat kakaiba, pareho at hindi nagbabago ang isang variety ng niyog. Mga uri ng niyog sa Pilipinas. Ngayon, pag-usapan natin ang dalawang pangunahing uri ng niyog na makikita sa Pilipinas. Importante na malaman natin ito para sa tama at mapili natin itatanim. Typica o tall variety. Ang matatangkad na niyog, ito po yung pinagkaraniwang at pinakamarami nating nakikita sa mga niyugan. Ito yung mga matatangkad na puno na umabot hanggang 20 to 30 meters pataas. Ano ang katangian nito? Number 1. Typica o variety. Typica o tall variety ang matatangkad na niyog. Ito po yung pinakakaraniwan at pinakamarami nating nakikita sa mga niyugan. Ito yung mga matatangkad na puno na umabot hanggang 20 to 30 meters pataas. Ano naman ang katangian nito? Una, matagal bago mamunga. Kailangan ninyong maghintay ng 5 hanggang 7 taon bago kayo makakita ng unang bunga. Pero ang maganda, napakatagal ng buhay nito. Aabot ng 60 years itong bubungan, ibig sabihin itatanim mo ngayon pagkikinabangan pa ng mga apo mo. Isa pa makikilala nito dahil may ball. May ball siya, ang ball ay yung parang namamagang parte sa ilalim ng puno. Parang lumalapad yung puno sa ibaba. Para saan ito? Ito ang pinakamaganda sa kopra kasi marami at mabigat ang bunga. Kung pangmatagalan at pag-ipamana ang habol ninyo, ito ang itatanim ninyo. Dulcebanica o dwarf variety, ang panlak na nyo. Ito naman yung kabaligtaran ng tall variety. Ito yung mga mababa at panlak na nyo. Ano ang katangian nito? Una, mababa lang ang puno, kaya kahit hindi na umakyat, maabot mo ang bunga. Pangalawa, wala siyang boli. Ball. Ibig sabihin, pantay lang ang laki ng puno, wala pa ba hanggang taas. Pangatlo, mas maikli ang buhay kumpara sa tall. Aabot lang 50 years ang pagbubunga nito. Para saan ito? Ito ang pinakamaganda sa buko. Bakit? Kasi mabilis mamunga at maraming bunga kahit maliit pa ang puno. Kung gusto ninyo ng mabilis na kita, ito ang itanim ninyo. Yung basic characteristic of tall and dwarf varieties sa geographical distribution, ang tall ay mas karaniwang natin nakikita at ito'y ginagamit sa negosyo. Ito yung mga nyugan na nakikita natin at pinagkukunan ng kopra, samantalang ang dwarf ay bihira lang at hindi pang negosyo. Hindi siya sunod. Madalas ito nasa bakuran lang at pagpupulan. Yung Stencher campirens, ang puno ng tol ay malaki at may bukol o bilog sa pinakaibaba. Yan ang tinatawag na ball. At yan ang nagpapalakas para hindi matumba ang... Ang dwarf naman ay manipis lang ang puno at tuwid at patulis pababa.
walang bukol kaya mas mahina at mas madaling matumba. Sa mode of pollination, ang tol ay highly crossed, ibig sabihin, yung bulaklak niya ay napupollinate ng ibang puno. Kaya iba-iba ang anak. Ang dwarf naman ay highly served, sarili niyang bulaklak ang nagpupollinate sa sarili. Kaya pare-pareho ang mga anak. Nut size, ang bunga ng tol ay iba-iba, pwedeng napakaliit hanggang napakalaki. Ang dwarf naman ay maliit hanggang katamtaman, hindi abos kasing laki ng tol variety. Genetic variability within cultivar, the tol, mataas ang pagkakaiba kahit parehong variety. Halimbawa, lahat Laguna tol pero may matangkad, may panlat. Sa dwarf naman, mababa ang pagkakaiba. Pare-pareho talaga ang itsura ng mga tatigan. Genetic variability between cultivar, sa tol, mababa ang pagkakaiba, halos pare-pareho lang ang Laguna tol at sa Kahetso tol. Pag malayo sa dwarf, mataas ang pagkakaiba. Napakalayo ng itsura ng katigan, compare natin sa galas na dwarf coconut varieties. Sa root distribution, ang tol ay may maraming ugat at siksik, kaya matibay at kaya kumuha ng tubig kahit malayo. Ang dwarf ay kaunti lang at hindi siksik ang ugat, kaya kailangan laging diligan at abunuhan. Sa pigmentation, ang tol ay kadalasan halo lang ang berde at brown. Ang dwarf naman ay mas magkulay. Meron purong berde, brown, dilaw at pula, kaya maganda ito sa bakuran. Yun sa height increment per year, ang tol ay mabilis tumangkad, higit sa 50 cm kada taon. Ang dwarf naman ay mabagal, mas mababa sa 50 cm kada taon, kaya hanggang ngayon panlat pa rin si dwarf. Years to reproductive, ang tol ay late mamunga, kailangan mong maghintay ng 5 hanggang 7 taon bago ka makaani. Ang dwarf ay maaga mamunga, 3 to 4 taon pa lang ay may bunga na. Reaction to adverse condition, ang tol ay hindi masyadong maselan, matibay sa bato, tagtuyo at sakit. Ang dwarf ay maselan hanggang sobrang maselan, madaling maapektuhan ng masamang panahon. Cultural requirements, ang tol ay average lang ang kailangan, kahit hindi lagi punuhan, mabubuhay. Ang dwarf ay high input required, ibig sabihin dapat laging may pataba, tubig at linis, magastos alagaan. Leaf and branches attachment, ang tol ay napakatibay ang kapit ng dahon at bunga, hindi basta malatlag kahit malakas ang hangin. Ang dwarf ay mahina o fragile, madaling malaglag ang bunga. Expected lifespan, ang tol ay mahaba ang buhay, higit 50 years pag ipamana talaga. Ang dwarf ay may clip, mas mababa sa 50 years. Ngayon naman ang ating pag-usapan ang mga tol o matatangkad na uri ng niyog. Ito ang 7 klaseng tol variety ang itatakal natin ngayon. Una, itong baybay tol. Ang baybay tol, nanggaling ito sa baybay leti, kilala ito kasi mabilis tumubo at maaga mamulaklak kumpara sa ibang tol. Sa isang taon, umabot ng 88 bunga kada puno at 288 grams ang kopra kada isang niyog. Kung sa isang hektar, makakaani ka ng 3.5 tulinada ng kopra kada taon. Isa pa, manipis lang ang balat nito at pare-pareho ang laki ng bunga. Itong pangalawang tol variety, ito'y tinatawag na Laguna tol. Ito naman ay galing sa Laguna. Ito yung madalas natin makikita sa isang buwig. May 8 hanggang 12 bunga sa isang taon. May 14 hanggang 17 na buwig. Kaya sa kapuan 156 bunga kada puno kada taon. Medium lang ang laki ng bunga at 195 grams ang kopra kada isa.
Ang maganda dito, 4 hanggang 5 bunga lang gawa ng 1 kilong kopra, kaya mabilis din magkaipon ng kopra. Pangatlo, Bago Zero. Manggaling ito sa Bago Zero sa Davao, 100 bunga ang naibibigay nito kada puno kada taon. Na may bigat na 210 grams ang kopra kada nyog. Ang bunga nito ay hindi pare-pareho ang laki, pero matibay pa rin at maganda ang ani. Pang-apat, San Ramon. Ito ay galing sa San Ramon, Zamboanga. Kilala ito sa sobrang kalaki ng bunga. May 220 grams ang kopra kada nyog. Ang maganda pa, namumulak na ito sa loob ng 3 hanggang 5 taon pagkatapos itanim. Mas mabilis kumpara sa ibang tall variety. Pero katulad din siya ng Laguna Tall na hindi lahat ng bunga ay pare-pareho. Ito si Magapuno, ito yung special na nyog. Hindi normal ang bunga ng Magapuno. Ang bunga ng Magapuno ay malambot ang laman at malapot ang sabaw. Kaya sobrang patok ito sa ice cream at mga kakao. Pero mga ka-farmers, hindi ito basta-basta tumutubo. Kailangan dadaan mo na sa laboratory para mapatubo. Kaya ang ginawa, kinukuha yung binhi galing sa normal na bunga ng punong Magapuno para itanim. Sa ikanin na tall variety, itong tinatawag na Hitsotol. Ito ay galing sa Davao del Norte. Ito ay advanced na lahi ng local tall ng Mindanao. Kaya maganda ito para sa atin dito sa Mindanao. 3 tolinada o higit pa ang kopra na ibigay nito kada hektarya kada taon. Kaya isa ito sa mga pinakamataas ang ani. Ito ang panghuli pang-pito, itong tinatawag na Tagnanan Tol. Ito ang pinakamalaki ang bunga. Ito rin ay 3 tolinada ang kopra kada hektarya kada taon. Ang pinakatampok nito ay sobrang bigat ng kopra kada nilo. Mahigit 300 grams. Maganda ang kalidad ng bunga at pare-pareho ang tubo. Pero late lang ito mamunga kaya kailangan ng mahabang pag-antay. Ito naman tayo sa dwarf na coconut varieties, ang mga pandak na uri ng niyog. Number 1 is Katigan Green Dwarf. Ito po yung pinakasikat na dwarf. Ang bunga nito ay bilog at katamtaman ang laki. Mabilis mamulaklak. 20 buwan pa lang galing sa pagtanim, may bulaklak na. 210 grams ang kopra kada niyog at mahigit 3 tolinada ang kopra kada hektarya kada taon. Ang pinaka-importante dito, ito yung madalas gamitin ng Philippine Coconut Authority para gumawa ng hybrid. Kaya kung makakita kayo ng hybrid, malamang Katigan ang isa sa mga magulang nito. Pero tandaan, masilan ito, mas kailangan niya ng magandang lupa at alaga. At sa mga seed farm para makapagparami ng hybrid. Ito rin ang ginagamit dito sa Maguindanao para sa pag-produce ng hybrid coconut seedling, itong Katigan, pati takunan na coconut dwarf. Ito si takunan green dwarf, ito naman ang matibay sa hangin. 80 bunga kada puno kada taon at 200 grams ang kopra kada isa. Ang puno nito ay mataba at mababalang ang pagtaas kumpara sa ibang dwarf, kaya hindi sila mabilis tumaas. Ang pinakamaganda dito, nasubukan na ito sa Bicol na Binabagyo, mas matibay siya sa malakas na hangin kumpara sa ibang dwarf. Kaya lugar ninyo ay madalas may bagyo, ito ang magandang itatanim. Itong dalawang dwarf coconut variety ang ginagamit na mother palm sa 11 site ng one palm hybridization dito sa probinsya ng Maguindanao para sa production ng hybrid coconut seedlings.
Ito si Gallus Green Dwarf, ito ang hari ng buko. 7 bunga kada puno kada taon. Ang bunga ay bilog, katamtaman at matingkad na berde. Magkapal ang balat nito. Bakit maganda sa buko? Kasi matamis ang tubig at laman nito. Kaya highly recommended ito para sa commercial na buko production. Kung may buko business kayo sa palengke, ito ang itatanim ninyo. Aromatic green dwarf, ito ang mabango at matamis, maaga mamunga at maraming bunga. Ang bunga ay maliit lang at manipis ang laman. Ang kakaiba dito, yung embryo o tutubo ay may balot na parang laman. Hindi ito normal sa ibang nyo. Ang pinakatampok nito ay yung sobrang tamis ng tubig, kaya ideal ito para sa buko na 7 hanggang 8 buwan pa lang. Itong panglimas, kinabalang green dwarf, ito ay natuklasan sa Malita, Davao del Sur. Kaya kababayan natin ito sa Mindanao, ito daw ang pinakamaraming bunga sa lahat ng dwarf. Mabagal tumangkad pero mataba ang puno. 270 grams ang kopra kada niyog. Yan ang pinakamataas sa lahat ng dwarf. Kaya kung kopra habol ninyo sa dwarf, ito ang maganda. Ito ang pang-anim, Malayan dwarf. Ito ay galing sa Malaysia. May 3 kulay ito. Malayan yellow dwarf, Malayan red or orange dwarf, Malayan green dwarf. Lahat sila'y pandak, maganda sa bakuran at maraming bunga. Madalas ito ginagamit pang-ornamental at pang-buko rin. At ginagamit din ito sa production ng hybrid coconut seedlings, itong MRD or Malayan red dwarf. Sa Philippine Coconut Authority, coconut ginipang at mga rekomendado. Alam niyo ba mga ka-farmers na may bangko ng niyog ang PCA? Sa Philippine Coconut Authority Coco Genie Bank, may 263 na iba't ibang uri ng niyog na iningatan nila. Mahati ito sa 100. 8 tall, 53 na dwarf at 102 na hybrid at iba pa. At mula diyan, pumili ang Philippine Coconut Authority ng mga pinakarekomendadong itanim. 18 ka hybrid, 10 na OPV tall, 10 na OPV dwarf, at 1 synthetic variety. Ibig sabihin, sinuri ito ng mga eksperto at napatunayan maganda at mataas ang ani sa Pilipinas. PCA Coconut Ginipang at mga rekomendadong hybrid, pag-usapan natin kung ano yung mga opisyal na registradong uri ng niyog at yung mga bagong hybrid na nirekomenda ng Philippine Coconut Authority. Sa Philippine Coconut Authority, Coconut Ginipang, ang bangko ng niyog. Ano ba ang Ginipang? Ito po yung parang imbakan o bangko ng lahat ng uri ng niyog na iningatan ng Philippine Coconut Authority para sa kinabukasan. Ngayon, meron tayong 11 na uri ng niyog na opisyal ng rehistrado sa National Seed Industry Council o NSIC ng Department of Agriculture. Ibig sabihin dumaan ito sa masusing pagsubok at mapatunayang maganda. May 4 na dwarf, Katigan green dwarf, Takunan green dwarf, Malayan red dwarf at Aromatic green dwarf. 7 naman sa tall variety, meron Baybay tall, Tagnanan tall, Renel Island tall, Laguna tall, Bagos Sierra tall, Polynesian o Tahiti tall, West African tall. Itong dalawang tall variety ay galing sa foreign, ay tinatawag na foreign variety. Yung Tahiti pati itong West African tall. Ibig sabihin mga ka-farmers, siguro at subok na itong 11 na ito. Ito yung mga ginagamit ng nanay at tatay para gumawa ng mga bagong hybrid. Si Philippine Coconut Authority recommended hybrid ang super niyog. Ano ba ang hybrid? Ito yung pinag-asawa ng dwarf at tall. Kinuha yung bilis ng dwarf, mamunga,
at yung dami ng tol mamunga. Kaya naging super new. Ngayon may 15 na hybrid na officer na inirekomenda ng PCA para sa National Coconut Planting and Replanting Program o National Coconut. Sa lahat ito ay rehistrado sa Department of Agriculture. Ito yung mga pangalan nila, PCA 15-1 hanggang PCA 15-15. Halimbawa dito sa PCA 15-1, Katigan Gold at Laguna Tol. Ibig sabihin, Katigan Gold ang babae, Laguna Tol ang lalaki. Ito ang mother farm itong si Katigan. Sa PCA 15-9, Taklag at Taktag, ibig sabihin, Takunan ang mother farm, tapos ang tol variety ay Tagnana. Ito ang lalaki. Ang iba pang hybrid ay gawa sa kombinasyon ng Katigan, Takunan, Malayan Red Dwarf na pinatan sa Laguna, Tagnanan, Baybay, Bago Zero, Tahiti at West African at Renan Island. Ito ang mga partner, ang apat na coconut dwarf, itong mga tall variety. Sa madaling salita, lahat ng hybrid na ito ay subok na ng Philippine Coconut Authority. Hindi ito basta-basta dumaan ito sa maraming taon ng research. Bakit maganda ang hybrid? Mga katangian ito. Ito na mga kaparmas yung dahilan kung bakit itinutulak ng Philippine Coconut Authority ang hybrid. Mabilis mamunga ito. 3 hanggang 4.5 taon pa lang may bulaklak na, at 4 hanggang 5 taon pwede na anihin. Hindi gaya ng tol na umabot ng 7 taon bago ka magkaani. Malaki ang bunga, medium hanggang large ang size ng niyog ito. Ang bigat ng kopra ay umabot ng 237 hanggang 310 grams ang kopra kada isang niyog. Mas mabigat kumpara sa ordinaryong niyog. Ito ang pinakamabigat na bunga ng niyog, itong galing sa hybrid. Kumpara natin sa tall variety na umabot lang ng 300 grams kada niyog ang bigat na galing sa tall variety. Ito sa hybrid, nakabot ng 310 grams ang isang bigat ng niyog. Napakaraming ani sa 1 hectare, makaani ka ng 15 hanggang 22,000 na niyog. Yan ang pinakamataas na ani. Kaya mga ka-farmers, kung ang gusto ninyo ay mabilis kumita, maraming bunga at mabigat ang kopra, ang sagot ay hybrid. Pero tandaan, dapat certified seedling ang bilhin ninyo galing sa Philippine Coconut Authority Seed Farm para sigurado kayo na ang makukuha ninyong variety ay pure, hindi OPD. Mga ka-farmers, para tapusin natin ito. Ito ang tatlong pagpipilian natin. Dwarf, tall, hybrid na coconut varieties. Mga ka-farmers, natapos na ang ating talakayan ngayon hapon tungkol sa mga uri ng niyog. Tandaan po natin, una, iba-ibang katangian ng bawat variety. May tall na matagal, pero pang matagalan ang pagha-harvest. May dwarf na mabilis mamunga, may hybrid na pinagsama ang magandang variety. Pangalawa, piliin natin ang variety na babagay sa ating lupa at kung para saan natin gagamitin. Pangatlo, ang importante ay prototype ang itinatanim natin. Kung anong variety ang binili natin, yun din ang aanhin natin, aanihin natin. Dito na lang, hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan po, sukran Sir Sandri. Marami po palang mga variety po ng niyog. Hindi lamang po yung nakikita na lang natin, yun na po yun. Meron nga pala pong sa pagkakaalala ko sir, may 4 na dwarf varieties at may 7 tall varieties po tayo. Ayan po, naway marami po tayong natutunan
diniscuss po sa atin ni Sir Sandaton Siang. Maraming salamat po, Sir, sa pagbibigay linaw at sa makabuluhang kaalaman para po sa ating mga magniniyog. Buhay ang ating pag-asa, halika na. Muli po naming paalala ng ating School on the Air on Coconut Production ay mapakikinggan lamang po dito sa DXYH 95.1 Bangsamoro, Radyo Mindanao. Para naman po sa inyong mga pagbati at katanungan, maaari po kayong mag-text sa ating official text line. Yan po ay 0969-553-5425 at maaari po kayong mag-comment po dito sa ating Facebook Live. Ang buko iyog ang siyang At dyan po, nagtatapos ang ating episode 4 ng ating masaganang Coco Buhayan Radyo Eskwela sa Pagnyunyugan, School on the Air on Coconut Production for Maguindanao del Sur Province. Like and follow our social media accounts: Facebook, Agricultural Training Institute Region 12, PCA Region 14, Instagram and Twitter at ATI RTC 12. Para naman po sa mga karagdagang kaalaman, bisitahin ang ating official website, elearn.e-extension.gov.ph. Ang SOA po natin is scheduled every Monday and Wednesday, 1 to 2 p.m. po yan, dito lamang sa himpilan ng DXYH 95.1, Bangsamoro, Radyo Mindanao, na matatagpuan sa Barm Compound, Cotabato City. We are greeting namin sa mga may kaarawan po ngayong araw na ito. Maligayang kaarawan po. Happy birthday! At ngayong po may susunod po tayong episode 5. Ang yan po ay module 2 or Good Agricultural Practices for Coconut. GAP po yan. Mapapaloob po dyan ang site selection and management, mother palm, selection and seed nut selection. Sa susunod po yan na July 29, 2026, sa parehong oras po 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At makakasama po natin ang aming senior agriculturist na si Ma'am Zoraida L. Idsla. Sa ngalan po ng ating ATI Director Engineer Remilyn R. Recruiter, Amanas A. Seso 3, Deputy Director Antonieta J. Arceo, ISDOIC Chief Carl Luis Salibio, Governor of Maguindanao del Sur Province, Governor Dato Ali Midtimbang, PCA Region 14 Regional Manager Dato Manong Yu Pendi, and our PCA Maguindanao del Sur Province Division Chief, Provincial Division Chief Abdulaziz A. Giaman, CFIDP BARM Focal Person OIC Assistant Center Director Ma'am Hana D.S. Giamad Pompong, and ATI 12 OIC Center Director Dr. Jessie V. Beldia. At hanggang sa muli po ng ating episode ng ating School on the Air, ako po si Hasna Musa na nag-iwan ng isang magandang hapon, mga bayaning magsasaka. Puno ng buhay ang ating pag-asa.